Nandito kasama natin ang presensya ng Lord. Naniwala po ba kayo na narito ang Diyos? Bakit po tayo naniniwala? Dahil pangako po ng Panginoon na kapag tayo ay nangagtitipon sa kanyang pangalan, kapag tayo ay sama-sama, ang kanyang pangako ay kasama natin ang kanyang presensya. Amen po. Kapag nasa atin ang presensya ng Diyos, in His presence, there is fullness of joy. Meron pong ganap at buong kagalakan. Kaya kapag tayo ay nalulungkot, sino po dito nakataranas ng lungkot? Ayan, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang malungkot yan? Ayan, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang malungkot yan? Kapag nandito na sa church, magtataka ka. Paghakbang mo pa lang yan sa hangganan, nakakaramdam ka na kaagad ng kagalakan. Bakit? Nandito ang presensya ng Diyos. Amen? Kaya palakpak, bigyan po natin ang masigabong palakpak ang ating pong Panginoon. Ayan, para po sa mga first timers, ako po si Pastor Larry, taga-Buhol po ako, at Ligan po ang apelido ko. Ayan, sa mga first timers, kaway-kaway, mga first time. Ayan, may mga first time po tayo. Pero taga-Buhol din po siguro ang mga lahi ngayon. Kasi alam niyo po, may palatandaan po ako kapag taga-Buhol, ang gaganda. Ayan, ang gaganda at ang gagwapo. Sino po dito mga Pilipino? Tapos may mga Pilipino. Meron pang ibang lahi dito. Ayan, wala. So, lahi, German. May mga lahing German po ba dito? German Shepherd, Labrador, ganon, mga ano pang iba. So, ayan. Okay, sa mga nanonood po sa atin ngayong umaga, nanonood po sa atin ang taga-ibang bansa, may taga-US, taga-Thailand, saan pa yung iba? New Zealand, sila Jojo Estasyon and family nanonood po sa atin. And Brother Bobby Abordi na Hong Kong. Brother Bobby, malapit na kami makarating dyan. Ayan, kung hindi man ako makarating dyan ngayong taon na ito, ikaw ang makarating dito sa Pilipinas. Yan, si Brother Bobby ay kasama din po natin sa church. Kaya lagi po kami nagtatawagan. At gusto na rin po niya huminto na sa pagtatrabaho sa Hong Kong at gusto na rin po niya maglilingkod sa ating Panginoon. Because ramdam naman po natin na last days na. Sabi ko sa katabi mo, last days na. Okay, so wala nang panahon na mag-backslide. Hindi na uso ang mag-backslide ngayon. Hindi na uso ang patamad-tamad sa paglilingkod. Panahon na magpakatotoo po tayo. Amen. Lahat ng magpatotoo, taas mga kamay. Lahat ng magpakatotoo, taas mga kamay. Sino po dito mga Kristiyano? Sino po dito ang born again? Taas mga kamay. Kaya sabihin mo, magpakatotoo na po ako. Yan. Ako ay Kristiyano. Sige po, ako ay Kristiyano. Ako ay tagalangit. O, sinang katabi mo, mukha bang tagalangit yan? O baka naman langit-langitan lang yan. No? So dapat totoong langit. Okay. Ngayon po ay papasahin ko po bago po natin panuorin ang isang video clip bilang intro ng ating mensahe ngayon ay papasahin ko po sa inyo ang salita ng Diyos sa Juan chapter 10. John chapter 10 verse 1 to 14. Pagkatapos tumalon ang 27 and 28. So, mabasahin ko po. Tingnan niyo po dyan sa English, dyan sa ating screen. Pero mabasahin ko po sa Tagalog para meron na kaagad. Ano bang Tagalog? Hubad ba? Anong hubad ba? Parang iba sa Tagalog ang hubad ba? Translation. Parang makaangin sa Tagalog. Okay, so yes, translation sa English. Okay, so yan, okay. Juan chapter 10. Tandaan ninyo ito. Ang pumapasok
sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawan ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya muling sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong tupa. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong tupa ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya. Palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa. Ako naman ay kilala niya. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na ating nababasa. Bago tayo magpatuloy, panoorin po natin ang isang video clip, isang video na naglalarawan ng ating binabasa ngayong umaga. Let's watch this. One more time.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po yung larawan ng ating binabasa ngayon. Ang ating mensahe ngayong umaga is the voice of a shepherd. Ang tinig ng tunay na pastor. Okay, sa ating panahon ngayon ay nandito na po tayo sa kahulirihang mga araw na darating ang napakaraming mga ngaral. Tayo ay hinahalintulad, mga kapatid. Tayo ay hinahalintulad dito sa ating aklat na binasa ng Juan. Tayo po ang mga tupa. Okay? Ang mga tupa. Ano po ang katangian ng mga tupa? Okay, ang mga katangian po ng mga tupa, hindi nila kayang mabuhay ng walang pastol. Okay? Sila ay laging nakasalalay sa pastol. Kapag sila ay lalayo sa pastol o ginusto nila na nag-iisa, diyan po ang buhay na delikado. They are in the danger stage ng kanilang buhay. Bakit? Sa paligid, nandyan umaaligid sa kapaligiran ang mga asong kuba o sa ibang termino ay mga lubo na naghihintay na madadakmal. Ang dinadakmal ng mga lubo, kumbaga itsura, mukhang aso po ito. Asong kubat ang tawag o mga lubo. Pero malaki ang mga katawan. Nilalapak nila ang mga inosenteng tupa na lumalayo o lumalabas sa kawan o tinatawag. Kaya po ang mga pastol, ang mga tupa ay kailangan may mga pastol. At ang mga tupa ay wala sila, hindi sila nag-iisip. Basta ang kanilang mga nakaugalian lamang ay kakain lang po sila ng kakain. Okay? Kumakain lang sila, tuloy-tuloy lang sila kumakain ng damo. Kaya kung napapansin nyo po, karamihan sa mga pastor, ang mga itsura, meron silang mga tungkol. At ang mga tungkol ay may kawit. Okay? So yung kawit po yan, ay yun po ay kinakawit sa liit ng tupa kapag ito ay lilihis o lalabas o lalayo, kakawitan ito ng tungkol na pastol. Okay? So kapag kinakawitan nila, ibig sabihin isasama. Dito ka lang, dito ka lang. May mga tupa na suwain. May mga tupa na matitigas ang ulo. Kaya minsan ay nasasaktan sila kapag kinakawitan. Lalo kung pagod na medyo pagod ang pastol, mapalakas ang pagkawit, matamaan yung tainga, matamaan yung mukha, at hindi agad-agad papasok sa liig, kaya minsan nahihirapan ang tupa. Nahihirapan ang tupa pero sa kabutihan. Walang ibang hangat ang pastol, kundi mapangalagaan ang mga tupa. Ano ang kanyang ginagawa? Anong mga gawain ng pastol? Una, kaya ito inaalagaan. To care for the flock or to care for the sheep. Okay? Ang mga pastol ay siya po nagpapakain. Ang pastol ay alam niya kung saan ang magagandang damo. Yung mga sariwa at hindi yung nakakaimpatsong pagkain, doon niya dinadala ang mga tupa. Okay? Dahil gusto niya ang mga tupa ang hamarin kagustuhan o nais ng pastol ng kanyang mga tupa ay healthy. Mataba. Okay, anong katabi mo? Anong klaseng tupa yan? Gutom? Gutom na pastol, gutom na tupa. Ayan, tungkulin ng mga pastol para patabain, maging malusog, at yun yung tunay na pastol. Okay. So, ang ginagawa naman yan, pinapakain.
Okay, kapag ito ay napipilayan, kanya ito hinihimas-himas. Dahil may picture yan. Merong isa na bulunan. Okay? Mahal na mahal ng pastol ang kanyang mga tupa. At katunayan pa nga, kapag merong lubo na aakyat sa pader o sa bakod, ang sasagupa ng mga asong gubat ay yung pastol. Kaya yung mga pastol ay matapang. Hindi siya natatakot sa mga lubo, mga leon na babangis na mga leon na kakain o lalapain ang kanyang mga binabantayang mga tuba. Okay? Kahit yung kanyang buhay ay handa niyang ibigay ang tunay at mabuting pastol ay handa niyang ibigay ang kanyang buhay, magbuhis buhay, alang-alang sa kanyang pagkangalaga at pagmamahal ng kanyang mga tupa. Okay, biro nyo, handa siyang mamatay. Bakit? Leon ang kanyang sasagupain. Mga lubo ang kanyang sasalubungin. Dahil ang ugali naman ng mga lubo ay kakainin, lalapain, papatayin, nanakawin ang kanyang ang mga tupa. Iyang mga tupa naman walang alam na sila pala ay kakainin na. Kaya araw at gabi ang mga pastol ay puyat na binabantayan niya, pinapangalagaan niya ang mga tupa. Okay? To care, to feed for the sheep. Pakainin ang mga tupa. Protektahan, iingatan niya ang mga tupa. At sa gabi ay hinahandaan niya ng mga higaan at tulugan. Kaya nasasanay ang mga tupa sa kanilang pastol. Bagamat ang mga tupa ay hindi masyadong palaisip o nag-iisip, pero meron lang silang isang katangian na nakikilala nila kung sino ang kanilang pastol. Kilala nila ang kanilang pastol. Maging sa amoy, kilala nila ang amoy ng pastol nila. At kilala nila ang boses o ang tinig na pastol. Okay? Tinatandaan, magaling sila sa memorya. Palatandaan sila sa tinig ng kanilang pastol. At kung meron mang papasok, okay, dito ngayon, marami ngayon sa ating kapanahunan, maraming nagpastol-pastolan mga kapatid. Kaya isang babala sa atin ng Panginoon na mag-ingat dahil napakarami na mga pastol-pastolan. Sa madaling salitang pigit na pastol. Okay, ano ang palatandaan ng pigit na pastol? Okay. Una, dito sa salita ng Diyos natin binasa, kapag hindi dumadaan sa pintuan o sa gate, kapag ito'y dumadaan sa pader, umaakyat, hindi po siya pastol. Kapag hindi dumaan sa gate o sa pintuan, kapag kung saan dumadaan sa mga butas, sa ibabaw ng pader, hindi siya tunay na pastol. At siya ay maituturing na magnanakaw. Mga magnanakaw. Ano ang kanilang nakawin? Nanakawin nila ang mga tupa. Kaya maraming mga tupa na sa loob na ng kawan, naaalis pa. Ninakaw po ng magnanakaw na nagpastol-pastulan. Okay? Marami ngayon nagpastol-pastulan. Nagpukunwari, nagpapanggap na pastol. Pero ang kanyang layunin ay magnanakaw. Okay?
Pagkatapos niyang nakawin, ay kanya itong unti-unting papatayin, lalapain, hanggang sa ito ay mamamatay at siya ay mabibiktima. Okay. Ngayon po, marami pong sa unang tingin, kung tingnan mo, bihis pastol. Ang tayo ay tayo din ng pastol. Okay? Halos lahat ay mapagkamalan mo talaga ng pastol. Katulad ng mga fake na mga damit, kung iyong ipagtabi ang Levi's, original at saka yung fake, hindi mo minsan mapapansin. Okay? Alin dito ang original, alin dito ang signature, alin dito ang imitation. Okay? Okay, kung gusto niyang original na damit, mas magandang sa ukay. Original talaga yan. Original. Yun nga lang, hindi mo alam kung buhay pa ang may-ari niya. Original na pakay. Ayan po. Kung titignan po natin, parehas na Biblia din po ang gamit ng mga pigi na pastol. Kaya paano natin bilang mga tupa ngayong umaga, malalaman natin kung sino ang tunay na pastol at sino rin po ang tunay na tupa. Dalawa po yan eh. Kung merong nagpastol-pastolan, meron din pong nagtupa-tupahan. Hello? Kung minsan ang tunay na pastol, niyayakap niya ang piki na tupa. Ayon pala ay kambing. Dahil ang kambing at ang tupa ay magkakabunghasin. Hello? Magkakahawig din ang tupa at kambing. Nakita na ba kayo ng tupa? Tingnan yung katabi nyo. Mukhang manapig. Anong klaseng tupa yan? Kambing. Ha? Kambing. Kambing. Ano yung katabi nyo? Kambing o tupa? Tinapa. Halo-halo. Diba? Tupa siya pero may bigote. Kaya minsan anak ka ng tupa. Diba? Nasaan niyo po? Sa mundong ibabaw, sa mga tao ngayon, hindi mo na halos ma-identify. Sino ang kambing? Sino rin ang mga tupa? Lalo na kung papasok din sa kawan, yung mga kambing hahalo din sa mga tupa. Dahil kapag nasa loob na ng kawan, pare-pareho ang mga ginagawa. Ano bang ginagawa ng kambing? Kumakain din. Ganon din. At napakagaling din magpapanggap. Nasundan po natin? Okay. Ngayon, mga pastol ngayon, ang tunay na pastol, hindi sa pader dumadaan, hindi sa mga butas. Pag yan ay kung saan-saan lang biglang sumulpot, pag hindi dumaan sa pintuan o sa gate, hindi yan tunay na pastol. Okay. Ngayon, verse 14. Ngunit, ang tunay na tupa ay kabisado nila, nakikinig sila sa tinig ng pastol. Okay, sa ating pinanood kanina, 3 ang tumawag sa mga tupa. Okay. Yung una, ang mga tupa ay nagpalimog-limog lang. Anong Tagalog sa limog-limog? Lingig-lingig lang. Nagpalingig-lingig lang. Hindi pinapansin. Pumasok naman yung pangalawa. Wala. Wala pa rin. Yung pangatlo. Wala talaga, hindi pinapansin. Pero noong tumawag na yung tinig na ng tunay na pastol,
Ega! Ega! Eya! Eya! Pustanes! Eya! Lumili mo na. Okay? Una, kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. Okay? I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Okay. Ngayon, dito tayo ngayon sa ano pong ibig sabihin ng kwentong ito. Okay. Jesus Christ is our pastor. Si Jesus ang mabuting pastor. Hindi lamang siya pastor, kundi po siya ay mabuti. Sabihin po natin mabuti. Mabuti. Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. Kapag sinabi nating mabuti, yung katangian ng isang mabuting pastol na binabanggit ko po kanina, na siya ay nag-aalaga, nagpapakain, inaaruga, at kahit ang kanyang buhay ay kanyang ibinigay, handa siyang mamatay para sa kapakanan ng mga tupa. Yun si Jesus Christ. Ibinigay niya ang kanyang buhay, namatay sa krus para sa atin na mga tupa. At ang tunay na mga tupa, tumutugon sa tawag ng pastol. Ang tunay na tupa, nakikinig sa boses o sa tinig ng pastol. Kabisado natin ang tinig ng ating pastol na si Jesus Christ. Okay. At sinasabi pa ng Biblia, verse 3, I am the gate. I am the door. Ako ang pintuan. Ang sino mang dumadaan sa pintuan, papasok, ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Okay, tayo po yung mga tupa. Nagsimula po tayo sa atin pong relasyon kay Kristo. Noong tinanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, pumasok po tayo sa gate o sa daan, the gateway to eternal life. Amen? Kaya importante mga kapatid na tayo ay merong relasyon sa ating pastol. Dahil lahat ng mga tao na walang relasyon, walang kapakipag-ugnayan sa pastol, kahit siya'y magpapanggap na tupa, lalabas at lalabas na siya ay kambing. Kahit magpapanggap na miyembro o papasok sa church na tinatawag nating kawan, pwede rin ang kambing hahalo sa mga tupa. Hello? Pwede rin siyang kakanta ng mga inaawit ng mga tupa o ng mga Kristiyano. Pwede mo rin kasalamuha, kakain mo sa isang plato. Pero ang mga kambing, mga kapatid, ay hindi magtatagal. Lalabas at lalabas ang tunay na kulay na siya pala ay hindi tupa at siya pala ay kambing. Lalabas at lalabas, hindi pwedeng magtatagal ang nagtupa-tupahan. Kaya magtataka ka, magkaiba ang katangian ng tupa at kambing. Magkaiba ang katangian ugali ng tunay na Kristiyano sa mga nag-Kristiyanohan. Sundan po natin. Okay, ang sabi ng Biblia, kaya maingat po tayo, mag-ingat po tayo. Ang sabi ng Biblia sa Book of Matthew, darating ang panahon na lilipunin ng Diyos ang kanyang mga tupa. Ihiwa-hiwalay ang mga tupa sa mga kambing.
Dahil ang mga tupa ay kanyang isasama sa rapture. At yung mga kambing ay maiiwan. Kaya panahon na magpakatotoo, ikaw ba ay tupa o ikaw ba ay kambing? Sa anong paraan, papasok ka sa daan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napaka-importante mga kapatid. Kahit ikaw ay talentado, napakarami mong talent, kaya mong kumanta, kaya mong tumugtog, kaya mong mag-exhibition, kaya mong lahat, magaling kang magsalita, ngunit kapag wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo nakilala ng personal, wala kang katiyakan ng meron kang relasyon sa Diyos o kay Kristo, mga kapatid, lalabas ang darating ang panahon, magtataka ka na lang na iiwan kang bigla. O bigla ka na lang ihiwalay dahil hindi ka kakulay. Kaya po, ang mensahe ngayon ay maingat. Okay. Sa mga pastol naman, ang palatandaan ng mabuting pastol, nandoon po sa Biblia, nabasa, narinig, na ang tunay na pastol, hindi makasarili. Hindi inuuna ang kanyang sarili. At ang kanyang kapakanan lagi ay ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Kahit siya ay wala, basta makakain ang mga tupa. Ganon po ang katangian ng pastol. At sa tuwing merong problema sa loob ng kawan, ang tunay na pastol ay hindi umaalis. Hindi unang tumatakas. Hello? At hindi nang iiwan. Yan po ang palatandaan ng tunay na pastol. Na kahit anuman ang mangyari, handa siyang mamatay alang-alang sa kanyang mga tupa. Ang pastol sa ating kapanahunan ngayon, si Jesus ang pinaka-chief. Siya ang pinaka-pastol ng lahat sa buong mundo. Pero this picture din sa mga pastor sa ating panahon ngayon. Kung atin pong i-apply, ang pastol represented by pastors, the leaders of the church. The leaders must be willing to sacrifice for the church, for the sheep, Madaling makilala ang pastor-pastoran. Bakit? Bago at after may activity, may gawain, kailangan meron ito. Without this, parang hindi tayo match, hindi tayo magkakasundo. I remember there was once our pastor here sa church, dumaan naging pastor, dumaan naging tupa, kasama sa napangalagaan sa church. One day, isang araw, kasi ako yung senior, kasi ang senior kasi palapara ng noo. Okay, kung noo lang din ang batayan, so hamak na hanggang libato ang aking mukha. So, tungkulin ko ang paalalahanan yung mga kapwa manggagawa, kapwa pastor. Tungkulin ko hasain sa larangan ng paanong mangalaga ng mga tupa. Ang sagot sa akin ay, if he remember this quotation, sabi niya sa akin,
Kung mabibigyan mo ako ng 15,000 up to 30,000 a month, kaya kong gampanan ang sinasabi mo, Pastor. If you will give me 15 to 30,000, gawin ko yung mga sinasabi mo. So nagulat po ako, mga kapatid. At sa aking pagkagulat, tumalsik yung mga buhok ko. Kaya hindi ko na mahapol. Nagulat po ako dahil hindi ko po pinapakita na ako ay bayaran. Tingnan niyo po dito, binanggit dito, ang bayaran na pastol sa tuwing may pagsubok, sa tuwing may lubo, sa tuwing may leon, siya ang unang tumatakas at tumatakbo. Bahala kayo dyan. Okay. I was not judging. I just keep on reading what the Bible says. Hipokrito po tayo kung sabihin na kaming mga pastor ay hindi kumakain. Na hindi kami kailangan ng pera. Lalo ako, gusto ko linggo-linggo bagong long sleeve. Kailangan sa linggo ito violet. Sa sunod na linggo puti. Sa sunod na linggo white. Hindi naman pwedeng magdadampot-dampot ako dyan para pang suot. So hipokrito kami kung sabihin namin hindi kami kumakain at hindi namin kailangan ang pera. Pero it is not our priority. Dahil sanay na akong one day, one eat, sanay ako sa hirap ng buhay, hindi na bago po sa akin. Hindi na bago sa akin ang ganito ay ang napakagandang training. Kaya pinupuri ko ang Diyos, napakagandang training mula nung kami ay mga bata, nung ako ay nag-high school. Grabe na ang training sa akin. Yun pala, ngayon ko pinupuri ang Lord at pinapasalamatan. Bakit ko po napagdaanan yun? Naalala ko pong nag-high school po ako. 8 kilometro mula sa barangay namin hanggang doon sa eskwelahan namin ng high school. Yung barangay high school. Maglalakad po kami niyan. Ang dami naman po namin. Dahil nga po, sabi ng tatay ko, stop daw muna ako. Stop daw muna kami. Kasi yung mga ate at kuya ko muna silang mauna. Pero nainggit po ako sa aking mga kaklase ng elementary na naglalakad na sila, magpa-enroll na sila papunta sa high school. Sumabay po ako. Wala lahat. Wala ni piso. So naglalakad lang kami. Pawis na pawis. Pagdating ko po, nagutom ako. Kaya yung puso, alam niyo po yung puso? Yung tubig, yung bomba. Sa tuwing pupunta po ako ng lugar na yon, dadaan po ako sa puso na yun at hinihimas-himas ko. Malaking tulong sa akin ang puso na yun. Dahil tiyakin ko na walang mga tao, bubumbahin ko yung ganyan. Tapos tatakbo ako. Punuin ko ang tiyan ko ng tubig, ay di puso, nalampasan ko po yun. At marami pang karanasan na yun pala ay tinitraining ako ni Lord. Yun pala ay nahubog ako dahil tinawag pala na ako pag naglilingkod na ako, may bago ba? Hello? May bago ba? Kung nalampasan ko, nakagraduate ako ng high school, napunta ako sa Mindanao, napunta ako balik sa Bohol, natapos ko naman yung college. Kung ano-anong hirap pinagdaanan. So, hindi na po ba? Nasanay na po ako. Masakit na salita, sanay na po ako. Hanggang sa ako ay nagpapastor. O ito na. Si David, ganun din. Bata pa lang si David, nasasanay na siya. Kung ano-ano na ang kanyang pinagdaanan ni King David, bata pa lang siya ay pastor. Kaya, nung sigulayat na ang kanyang pinalaban,
Hindi na bago sa kanya. Nagtataka yung mga tao, mga sundalo na kumpleto ng armas. Ikaw na bata, lalaban ka dyan. Sabi ni David, sanay na ako dyan. Sanay na ako dahil kasama ko ang Diyos. Sa laban, sa pagsubok, maliit na pinagdaanan mo, huwag kang mag-alala. Training yan. Malampasan mo yan, lalaki ng palaki, huwag kang magtaka. Training mo yan. Hanggang sa mas higantin ng problema, sisiw na lang sa'yo. Sanay na. Kasi si David, nasagupa na niya ang leon, nasagupa niya na ang mga lupo, at kung anong mga mandadakmal ang nangangain ng mga tupa niya, kanya itong tinalo niya ang mga leon. Kaya nung si Goliath, tinalo ang mga leon ang talas ng mga pangil. Tapos sabi ng mga sundalo, ilang linggo na yan na nangahamon. Ikaw na bata, lalaban yan. Sabi ni David, akong lalaban. Sabi ni David, sinuotan nila ng armas. Isasayad yung espada. Isasayad yung, sabi niya, ang bigat din, natuloy siya makagalaw kasi ang lalaki ng mga isinuot sa kanya ng mga baluti. Kaya tinanggal niyang lahat. Tinanggal ang lahat. At kundi kinuha lang niya ang kanyang tirador. 5 bato. At isang tirador. Ang tirador nila hindi gano'n. Kundi sling. Isang bala ka lang, Goliath. Bakit siya malakas ang loob? Una, meron siyang training. Pangalawa, meron siyang Diyos na mas malaki kaysa higante. Ano mang problema mo bilang tupa, palaki man, higante, bundok man, ang ating pinagdaanan, mas malaki yan ang ating Diyos na kasama natin. At siya ang ating pastor. Siya ang ating mabuting pastor. Amen? Ang Diyos makapangyarihan. Ang Diyos sa ating buhay, magpakailanman. Siya ang kahit kailan hindi tayo kayang iwan. Bilang mabuting pastor, ang Diyos, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, ano man ang iyong pinagdaanan, siya ay hindi aalis sa iyo. Nasa puso mo ang tunay na pastor. Sa ating buhay, mga kapatid, una, pinagkalooban ka niya ng buhay na walang hanggan. May problema ka man, may pagsubok man sa mundong ito, hindi yan katumbas ng problema sa impyerno. Ang akala lang natin mabigat ang problema mo nandito sa lupa, pag nandoon na sa impyerno, wala lang sa kaligtinan ang pinagdaan ng pagsubok at problema sa buhay. Akala mo lang ang bigat ng problema ko, pastor, kung alam mo lang hindi ko kaya, kung alam mo lang, pastor, halos hindi na ako makahinga. Mga kapatid, isipin mo lang kung gaano kahirap ang impyerno ikumpara sa problema mo ngayon. Ang mabuting balita, ligtas ka. Hello? Yun ang una. Number 1, ligtas ka. At dahil ligtas ka, anak ka ng Diyos. Dahil anak ka, nasa pangangalaga ka ng ating Ama. Ang ating Ama na sa langit, mabuti, handang mamatay, handa at inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Amen? Mawala man ang mga tao sa iyo, itakwil ka man kung kani-kanino. Pero isang bagay na natitiyak, kahit kailan, hindi ka itatakwil ng Diyos. Kahit kailan ang Diyos natin, hindi nagbabago. Matatag ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos,
mapagmahal ang Diyos, at hanggang ngayon, nandyan ka. Malusog ang pangangatawan, nasa kaisipan, na kumikilala ka pa ng ating pastor. My sheep know me. Okay, una, nakilala natin ang Panginoong Jesus. Pangalawa, my sheep hear me. Nakikinig. Nakikinig sa pastor. Meron ba minsan sa iyong buhay na sumagi na parang tumitigas din ang ating pukote? Meron ba minsan na parang hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos? Sa anong paraan sa ating panahon ngayon, paano natin marinig ang tinig ng Diyos? O tinig ng pastol? Sa lumang tipan, napakarami tayong talata, aklat na mabasa, na naririnig ng mga tao ang tinig mismo ng Diyos at naririnig nila sa kanilang mga tainga. Una dyan, maging halimbawa po natin, si Propeta Samuel. Si Propeta Samuel, siya may bata pa, siya ay anak ni Hana. Dahil si Hana ay baog, walang anak, nanalangin sa Diyos. Panginoon, bigyan mo ako ng anak. Araw at gabi, nakaluhod doon sa altar at humihingi, mata marugdog, mataimtim na panalangin, humihingi ng anak. At specific yung kanyang prayer, Lord, kung ako ay bibigyan mo ng anak na lalaki, iaalay ko siya sa iyo, titira siya sa tabernakul. Sa Tagalog, tabernakil. Doon siya nakatira, ialay niya. Kaya nung lumabas ang bata, siya po si Samuel. At doon pinatira sa templo. Nung gabi, siya ay tinawag ng Diyos. Nakahiga si Samuel. Buti na lang walang cellphone noon. Dahil kung minsan ang cellphone, hindi mo na maririnig ang tinig ng Diyos. Yun po ay hadlang na hindi mo marinig ang tinig. Hindi siya busy, walang cellphone. Mabuti na lang, walang cellphone noon. Kaya, hindi siya nag-YouTube, hindi siya naglalaro ng kung ano-ano. Habang siya natulog, nakarinig siya ng ang tawag ay Samuel, Samuel. Literal, narinig niya ang tinig nang tinawag ang pangalan niya. Kaya ang sabi niya, tumakbo si Samuel, tinapon ang kumot, takbo siya kay Pastor Eli. Pastor Eli Soriano. Ay, hindi po, Eli lang, walang apelido. Kaya nung siya ay pumunta kay Eli, Pastor, tinawag mo ba ako? Are you calling me? Astiga. Sabi ni Eli, no, I didn't call you. Hindi kita tinawag. Balik, tulog. Ay, wow, balik. Tulog siya ulit. Samuel. Tinawag mo nga ako eh. Samuel ako, di ba? Samuel. Hindi naman ako Daniel. Samuel ako. Sabi ni Eli, hindi nga. Tulog ka. Baka naginip ka lang. Tulog naman siya. Sa pangatlo, ganun ulit. Samuel ba? Lapit siya ulit. Nag-isip si Eli o si Eli, bakit tinawag ito ng Diyos? Baka si Lord ang narinig niya. Samuel, ganitong gawin mo. Kapag tumawag ulit, itong sabihin mo, Lord, ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Lord? Sige po, Panginoon, magsalita po kayo at makikinig ako. My sheep hears my voice. Samuel, sinunod niya ang payo ng kanyang pastor.
Lord, is that you? Ikaw po yan. Ako po, si Yahweh. Tinatawag kita. Sige Lord, magsalita po kayo. And I will listen. Okay. Sa ating panahon ngayon, noon yun. Sa ating panahon ngayon, kapag nakahiga ka, Jen Lacanlali. Wow. Kompleto. Jen Lacanlali. Anak ni Janet. Oh, apo ni... Di ko kilala. Di kilala ni Lord. Kapag tinawag pangalan mo habang nagpe-pray ka, anong gagawin mo? Natatakot ka. Karamihan ay takot. Baka kung saan-saan biglang tatakbo na mapagkapanggan na sa mga poste. Ano mangyari nun? Adonit. Ikaw ba yan? Magdududa ko kaninong tinig yan. Pero kung tunay kang tupa, alam mo, ang tinig ng pastor mo. Sa ating panahon ngayon, huwag mo nang pangarapin na maririnig mo ang tinig. Dahil sa ating panahon ngayon, ayan na. Ito na ang tinig ng Diyos. Ito ang boses ng Diyos. Ang tinig niya ay sinulat niya. Ang sabi niya sa Juan 1:1, ako ang salita. Sa simula ay salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. This is the voice of God. What will we do bilang tunay ng matupa? Anong gagawin mo sa tinig ng Diyos? Kaya maraming Kristyano, sana marinig ko si Lord na sasabihin, Jackie, mag-apply ka na para sa ibang bansa. Pupunta ka na Iran. Hello? Lord, pwede bang Taiwan na lang? Ay, ganun rin. Mga kapatid, kung gusto mong marinig ang pinangarap kang kausapin ka ng Diyos, Pastor, paano ko ba makausap si Lord para malaman ko ang kanyang mensahe? These are the messages of God. Kaya ka lang naliligaw bilang tupa kasi hindi mo binabasa. Ito yung mga unread messages. Sa cellphone po natin, pagising mo sa umaga, dinadampot ka agad ang cellphone at nagbabackread ang daming messages. Pero minsan mga kapatid, kailan ang huling araw na pinuklat mo ang salita ng Diyos at napakaraming unread messages na ngayon magtatanong ka ano ang mensahe sa iyo ng Diyos, magtatanong ka ano ang plano ng Diyos sa iyo, magtatanong ka ano ang mensahe ng Diyos sa iyo sa araw na ito. Mga kapatid, andyan ang Biblia, ang tinig ng Diyos. Ang tunay na tupa, hindi tulad ng kambing. Ang tunay na tupa, nakikinig sa tinig ng Diyos na kung saan ang Biblia. Kapag mayroong papasok dito sa church at magtuturo ng iba na maliban sa salita ng Diyos, mayroong mga iba na sinasabi at kung anong-ano, mga kapatid, bilang tunay na tupa, madali mong madinitig. Hello? Madali mong maramdaman ang sinasabi niya kung totoo ba yan, tama ba yan, o may tama siya. Kapag natitik mo na may tama ang nagsasalita at hindi tama ang sinasabi, ang tunay na tupa ay umiiwas. Hello?
dahil hindi lalapit ang tupa sa pipi ng pastor. Mga kapatid, isang papahiwatig at babala sa atin, nandito na tayo sa panahon na maraming magpapanggap, kaya mag-ingat. Papaano tayo mapagpanuri, maingat sa salita ng Diyos? Kaya mga kapatid, ni-encourage po ang bawat isa para tayo ay maging matalino, madaling makakilala sa mga nagpastol-pastulan, sa mga pangaralan, nagpapanggap, madali mong makilala kung ikaw ay lumalim sa salita ng Diyos. Kaya pero yung mga tupa-tupahan na makikita mo lang pag malaki ang buwan, makikita mo lang kapag may okasyon, makikita mo lang kapag may party, kapag may swimming, nagtupa-tupahan. Pero pagdating ng salita ng Diyos, natutulog. Sa praise and worship, sabi sa CCF, may hindi lahat ng masigasig sa worship team ay tupa. Dahil tulad ng mga agila, talagang pawis na pawis. Talagang praise and worship, talon ng talon, lundag ng lundag. Pagdating sa Word of God, ito na. Nakaupo na dahil mensahe na. Nagmensahe na ang pastor. Lalo na kung ang pastor ay mukhang sleeping tablet. Natahimik pa sa mahal na araw. Yung tupa-tupahan, nagsimulat na rin. Para hindi makatulog, nagtutuwing gam. Sa ilalim ng upuan, puro chewing gum na. Napuno na ng chewing gum, pero tulog pa rin. Ang piki na tupa, yung kambing, hindi interesado sa salita ng Diyos. Kapag ikaw ngayon sa kasalukuyan, nawawala na ang iyong love, first love, sa Word of God, huwag ka nang magduda kung tupa ka ba. Bumalik ka na kaagad. Iligtas mo ang iyong sarili. Do you still have the love for the Word of God? Do you love the Bible? Do you still have that genuine love to the voice of God? Noong ako'y bagong born again, at naranasan ninyo rin ito, kapag bagong Krisyano, palabasan ng Bible. Pero habang tumatagal, busy ako eh. Pastor, hindi ako makadalo sa cell group, Bible study, life group, prayer meeting. Sorry, kasi busy ako eh. So what will happen to you if you are busy? Anong nangyari sa mga tupa na busy? How do you spell busy? B-U-S-Y. Mag-ingat kayo. Hindi lahat ng busy ay sa Diyos. Hindi lahat ng pinagkabisihan mo ay pakana ng Diyos. Karamihan nito ay pakana ng Diablo. Gawin kang busy para hindi mo na magawa ang gawain ng isang tupa. Busy means being under Satan's yoke. Busy. Under ka na sa satanismong yoke, yung kapag ikaw ay nasa yoke na ng demonyo, magtatakan, unti-unti ka nang inilayo niya sa kawan ng Panginoon. Kaya, minsan, maranasan mo yung dry, parang magsisimba ka man, pero parang napipilitan ka lang kasi parang pinipilit ka ng nanay mo, ng tatay mo, pinapagalitan ka kapag hindi ka papunta sa church for the sake of arts. Pero sa loob mo, alam mo,
na nanunuyot ka na. Sa loob mo, alam mo na, Kristiyano pa ba ako? Bakit ganito ako? Bakit nawawala? Sabi ng Bible, go back. Go back to your first love. Paano mo mabalikan ang Diyos na hindi mo naman nakikita? Balikan mo muna ang salita ng Diyos. Because my sheep hears my voice. Sa oras na ito, habang nagsasalita ang pastor, naririnig mo ang tinig ng Diyos. It's a reminder for you and me to listen to the voice of God. Una, ang tupa, kilala nila ang kanilang pastor. Pangalawa, nakikinig sila. At pangatlo, they follow. They follow our shepherd. Sumusunod. Ang pagsunod, mga kapatid, hindi lang yung gusto mo. Madaling sumunod kapag yung pinapagawa ay gusto mo. Hello? Halimbawa, gusto ko, singer ako. Gusto kong kumanta. Siyempre, singer ako eh. Hindi naman ako buksingero. So dahil singer ako, gusto ko na kumanta. I've been waiting for you. Kasi kanta eh. Pero kapag utos na labag sa akin, kapag sinabi na maglabang ka muna, kumakanta ako sa church eh. Singer ako eh. Nagpupuri ako kay Lord eh. Kapag yung utos ay ayaw mong sundin. Pero yung utos na gusto mo, yun lang ang ating ginagawa. Pero alam niyo po ba, ang tunay na tupa, sumusunod kahit ayaw na. Hello? Dahil kahit ayaw mong sumunod, kakawitan ka ng pastor. Kaya minsan, nahahaptian ka, nasasaktan ka. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Ano yung mga bata na sumusunod pero galit? Sumusunod pero nagmamaktol. Ano ba yan? Ako na lang lagi nagbuhugas ng katong. Yung ate, yung kuya, ako na lang lagi. Pero natapos din ang paghuhugas. Pero kahit siya'y nagmamaktol, nag-governmentado, pero tapos pa rin ang utos. At least, sabi ni Digong, athlete, ginawa. Pero, ito ang prueba. Kung ikaw ay tupa, handa kang sumunod. Gusto mo man o hindi. Hello? Ang tunay na tupa, sumusunod sa tinig ng pastor. May nabasa ka. Bawal ang makasanlibutan na gawain. Ay, hindi ako yan. Dito lang dito. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Ay, ito. Guhit. Ganun po ba tayo? Pero kapag pumayo kayo at gumawa kayo ng disciple, umatid kayo ng disciple, ay hindi yan. Bata pa naman ako eh. Marami akong busy. Namimili lang tayo ng talata. Dahil namimili lang tayo ng gusto natin gawin. Mga kapatid, kilala ka ng pastor. Itong maganda, kilala tayo ng ating pastor. And he called us by name. Tinatawag tayo ng ating pangalan. At kapag tinatawag tayo sa ating pangalan, roll call, kapag wala ka dyan, absent ka sa record ng ating pastor, ibig sabihin, danger ka sa labas ng mga lubo at lubo. Pero itong mabuting balita, good news, kapag na kay Lord ka, protektado ka.
These are the benefits. Protektado ka. At hawak niya ang iyong kinabukasan. Hello? At ito pang maganda, tungo sa ating kinabukasan, nandun siya sa unahan. He will lead us to your bright future. Ang pastol na sa unahan at tayo ay sumunod. Sumunod ka lang sa direksyon ng Lord dahil kahit kailan hindi ka magkakamali kapag si Lord ang nasa iyong unahan. Kahit kailan hindi tayo mapapahamak kapag si Lord ay nasa ating unahan. Question, nakikita mo pa ba si Lord sa unahan ng iyong buhay? Kaya mo pa bang abutin ang likod ni Lord? Ang likod ng ating pastol? Malapit ka ba sa pastol na naririnig mo ang kanyang instruction? Dahil kapag malayo ka na, halos hindi mo na maririnig ang kanyang tinig kapag ikaw ay malayo. Kaya, ano daw? Anong sabi kapag nasa dulo ka na? Ang haba na ng pila dyan? Anong sabi? Ay, yung daldalan dyan, hindi ko na tuloy marinig. Anong sabi? Hindi na kami nakikinig. Gusto mo na ba, kung interesado ka na marinig mo ang tinig ng Diyos, lampasan mo kung anong mga pagsubok na harang-harang dyan. Akbangan mo, tumalog ka, tumambling ka, mapalapit ka lang sa Diyos. Dahil kapag malapit ka sa Diyos, malapit ka sa biyaya, malapit ka sa pagpapala, protektado ka, mahal ka, at ikaw ay kumpleto. Diyos ang iyong kasama. Palakpakan po natin. Let us all rise. Tayo pong lahat ay tumayo. Bawat isa sa atin, narinig mo ba ang tinig ngayon ng Diyos? Sino sa inyo ang nakarinig ngayon ng tinig ng Diyos? Naramdaman mo ba narito ang ating pastol? Walang iba. Walang ibang sandigan. Walang ibang may hawak ng ating kinabukasan, ng ating buhay, maliban sa Diyos. You are God alone. And God is our shepherd. Siya ang nag-ingat sa atin. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, maging sa ating mga pangangailangan, ipaubaya, ipagkatiwala natin sa ating mabuting pastol ang ating Diyos. Iyon po natin ating mga Diyos. Habang tayo'y nakayuko, damhin mo ang makapangyarihan, mapagmahal na presensya ng ating Panginoon. Lagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong bibig. Tapat mo sa iyong puso. Dahil ang puso na yan, pinapangalagahan ng pastor. Habang lagay ang iyong kamay sa iyong puso, pinapaalala sa iyo ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ating pastol na lumayo tayo. Gusto ng Lord na sa Kanya ka magtiwala. Gusto ng Panginoon, siya lang ang ating paglilingkuran. Gusto ng Panginoon, siya ang ating kilalanin. Kailan ang huling araw na pinapasalamatan mo ang Diyos na ikaw ay naging tunay niyang anak? Salamat, Lord, sa kadami-daming mga tao, ako ay napabilang sa iyong mga anak. Anumang oras darating ang
ating pastor, huwag kang lumihis sa kanan, huwag kang lumihis sa kaliwa. Ang tinig ng Diyos lamang ang iyong pakinggan. Magpakadalubhasa ka, magpakalalim ka sa salita ng Diyos. Kasi ang tinig ng Panginoon. Humingi po tayo ng kapatawaran na kung minsan tayo ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban. At bibigyan tayo ng pagkakataon muli na ayusin at magsimula muli. Ngayon ang panahon, ngayon ang tamang pagkakataon na magsimula muli. Panginoon, akayin niyo po ako tungo sa iyo. Yakapin niyo po ako, Panginoon. Damin mo ngayon ang pagyakap ng Diyos. Nandiyan siya ngayon nakatayo sa iyong tabi. At sinasabi, pinapaalala sa iyo, ipaubaya mo sa akin ang iyong mga pinagdaan ng pagsubok at suliranin. Ipaubaya sa Diyos. Ang ating Diyos ay makapangyarihan, mapagmahal. Hallelujah. Siya ang ating pastor, mabuting pastor. Pasalamatan mo siya. Sambahin mo ang Panginoon. Pagkatiwalaan mo ang ating Panginoon. You're not the God we by human hand. You're not the God dependent on any mortal. You're not the God in me. By your hand, that's just the way it is. Thank you, Lord.
what you are. Unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable, unstoppable. That's what you are. Unshakable, before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, times and past, you are on your throne. You are God alone. God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Brothers and sisters, embrace the presence of Jesus. Yakapin mo ang presensya ng Lord. Siya ang ating talakasan. Siya ang ating pag-asa. At siya ang nangunguna sa ating mga buhay. Right now, kung meron kang nais sabihin sa Panginoon, meron kang panalangin, meron kang matagal nang gusto mong sabihin sa Lord, sa Diyos, narito siya, nakikinig ang ating pastor. Siya lang ang tanging sandigan. Siya lang ang tanging maaasahan. Sabihin mo sa Panginoon, ano bang hinihingi mo? Ano ang iyong nire-request kay Lord? Right now, God is listening to you. Nakikinig si Lord sa ating mga daig. Speak now to the Lord. Speak now to God. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, this is the right time. Because God, our shepherd, is listening. He cares for us. Casting all your cares upon Him, for He cares for you.
si Lord.